Okay, patas lang, bako! Patas, patas! The Philippines is drowning in waste. Over 60,000 tons every single day, piling up in homes, markets, and even on the streets of Metro Manila. Our garbage has become an environmental emergency. Every day, Filipinos generate over 62,791.28 tons of solid waste. In Metro Manila alone, 19,449.77 tons pile up daily as of 2025, according to the EMB or the Environmental Management Bureau. Yet, despite the existence of solid waste laws, much of this garbage ends up in streets, rivers, and oceans. Improper disposal, poor segregation, and aging infrastructure have pushed the nation to brink. The crises affect our health, our oceans, and our future. Waste segregation remains rare. Recyclables, biodegradables, and hazardous materials all dumped together. Open dump sites still operate illegally, and landfills are running out of space. For decades, the Peatas dump site in Quezon City symbolized the country's waste problem. A towering mountain of trash where thousands live and work in dangerous conditions. In July 2000, a massive garbage landslide buried hundreds of homes, killing more than 200 people. The tragedy shocked the nation. In response, the government passed the Ecological Solid Waste Management Act, but the implementation was slow, and the dump site remained open until 2017. Hinukay na po. Para talagang sakit. Ako dito kasi nakapag-asawa lang ako dito na. Dito na po kayo nakapag-asawa. Taga saan po ba kayo dati? Sa preview. Kirby po? Okay. Naligaw lang ako dito. Tapos dito ka na po ito? Dito na po naligaw na ako sa amin. Hindi na ako nakabalik. Wala po palang mga kamag-anak dito? Wala akong kamag-anak dito. Nakilala ko lang po dito. Ano po yung trabaho niyo po dati? Namumulot lang ako ng mga mineral. Dito rin po kayo dati? Oo. Nangangalakal po? Oo, nangangalakal ako. Hindi, naabutan ko rin dito. Naabutan niyo rin po. Nakita niyo po nung nung gumuho po? Oo. Saan po kayo nun dati, nung gumuho po? Dito, bumaba din dito. Dito rin po kayo? Sa lugar na to? Oo. Dito lang kami sa gilid. Dito lang po. Pero dito po abot po yung... Baha na dito. Kasi sabi ko, mag-ingat ka lang sila. Huwag lang matabunan. Sabi ko, tabunan talaga. Patagal na po kayo dito? Matagal na ako talaga dito. Saan po kayo banda? Dito. Dito lang. Ayang tubo namin na yan. Iba yun sa kabila dati. Bago yan. Mga kinalakal namin, mga kalakal namin, iniiwan doon. Kinababa kami lahat. Nagkakalakal po kayo doon? Diyan. Tapos pinababa po kayo, no? Kasi malakas ang bagyo eh. Mga, yung crack siguro yung lupa, ganito kalabaw. Hindi ka makatalon na. May mga kakilala po kayo doon na namatay po doon? Marami. Kasi mababa yung babae, dami nangangalakal yun. Malambot yung basura, siyempre matibag. Hindi naman po kayo dito binabahakan. Kasi since mataas po yung dito, lahat ng tubig dito bumabagsak. Wala naman? Wala naman po. Diyan lang. Ito, Sandakot. Sandakot. Dito makapunta doon. Kamusta naman po kayo dito? Hindi naman po kayo nagkakasakit?
Ha? Hindi naman po kayo, kumbaga nagkakasakit po dahil sa mga basura dito. Hindi naman. Sanay na lang po, yan. sanay na po kayo. Sanay yan. Pero ang dali naman ng tanong pera dyan. Kahit iabutin maghapon. Bali malaki po yung kita nyo dati nung malakal po kayo dun. Kasi mayroon kaming hawak ng plastic. Today, Payatas is closed. Its closure marked a turning point and a wake-up call. In contrast, the Rabota Sanitary Landfill shows what engineering can achieve. It's built with protective liners to shield groundwater, a leachate treatment system, and a methane gas collection. These features reduce contamination and improve safety for people and for the planet. Ano pong masasabi niya po sa paglipat ng basura dito sa Navotas? Maganda naman po dahil nang ay kung sa ano nire-recycle nila, inigiling nila para hindi masyadong tumapon na yung basura. Pag humangin, hindi madadala ng hangin. Yung ano naman po, paano po nakapit sa ano po, sa kalusugan yung pagtapon ng basura dito sa Navotas? Pagka habagat, ano siya, yung may may amoy, may langaw. Pero lahat po ng amoy po kapag habagat, papunta dito yung hangin, dito. salo niyo po lahat ng Hindi naman po kayo nagkakaroon ng sakit kung Hindi naman po. mapadpad po sa inyo mga Hindi po. Hindi naman. Yung mga basura po dyan, kapag mabaha po, malakas yung ulan, hindi naman po bumabagsak yun. Hindi po. Hindi po. Ibig sabihin malinis po at maayos Opo. yung pagkakaano ng mga Malinis. basura. Wala po ba talagang daanan ng mga sasakyan patawid po dyan sa tapunan ng basura? Ay, wala po. Private po yan. Private property po Okay. ito. Wala po talagang nakatawid dyan na galing dito. Wala po. Yung mga tauhan lang po niya. Mga tauhan. Saan po nila binabagsak kaya yung mga basura po dito para maitawid po nila doon? Dito po ang daan niya sa C3. Sa city, sa mga pier po. Sa pier po Doon po yan. nila binubuhos yung mga basura. Doon nila pinipick up. Dadalahin dito ng barge. Itatawid po ng barge dito sa release. Tapos sahakutin naman noong mga dump truck. Pataas dyan. Navotas is not just a landfill. It's part of a new generation of engineered waste solutions. Across the country, engineers are rethinking how we handle waste. These innovations aim to reduce pressure on landfills, improve efficiency, and create green jobs. Technically, solid waste management is nangongolekta ng unang-una food waste, mga recyclables. Yun. Actually, requirement sa lahat ng barangay na magkaroon ng MRF. Pero, technically, yung ibang barangay is naglalagay lang ng box, nilagay ng MRF, yun na. Bukod sa plastic, nag-venture na rin kami sa textile waste. Textile waste kasi maraming mga tao na mga arte. Isang beses lang sinusot, hindi na sinusot. Yung HDPE namin, ginagawa namin siyang yearly. Bali, ayun po, gawa po siya sa... Takip ng pet bag. Actually, magkano po kayo? Yung mga exclusive design namin, depende sa lugar kung saan namin siya ibebenta. Halimbawa, St. College of Digdinil, nabibenta namin siya ng 700%. Bukod pala sa textile, kasi di ba election, isa sa problema namin dito ang daming bar. Sample ng bar siya. Birkins. Kasi partners kami ng Pineda Elementary School, Capitolio High School. So, every time na magkakaroon ng brigada, gumagawa kami ng mga, dinodonate namin sa school, ng mga ganito. So, ito yung mga textile waste na hindi na kukulit na nagagamit. Sa tingin niyo po, gaano po ka-importante yung sa lalo po sa solid waste? Malaki kasi sa batas natin sa 9003, ang pwede lang itapon sa landfill is residual waste. Tatapon mo sa basurero, magkakasama lahat. Sa inyo ba ganun din? Ganun din, di ba?
Pero yung basurero kasi minsan pag paldo sila, kunyari araw ng sahod, hindi na sila nagsasort. Dapat kasi ang sorting nasa bahay, sa bahay nagsisimula. Ang problema, nag-sort ka sa bahay, tapos ang ending pag binigay mo sa mga basurero, itatambak lang pagkakasama siya. So, anong use nung sorting? So, importante na magkaroon ng MRF kasi nga, yung sorting, yung recyclables, dapat hindi talaga siya napupunta sa landfill. Dapat nare-recycle siya. Kaya nga siya recyclables yan. Marami siyang aspect na masasagasaan kapag hindi ka nag-recycle. Pag hindi ka nag-segregate. Pag hindi ka nagdala ng mga basura mo sa MRF. So, tayo yung ano yung effect ng MRF sa kahit positive and negative? Parehong meron. Actually, positive, ang positive nun natututunan nilang mag-segregate eh. Ang pinaka lang talaga namin problema namin dito, yung iba nakalagay na nga pet bottle on, may makikita for sanitary napkin, Hindi po ba negative na effect sa inyo, sa health niyo? Kasi kasama yun sa sugal ng buhay, kaya kailangan magpalakas. Oo, lalo na minsan merong chemical na nasa ayun din, advice ko sana sa mga sa inyo na din para tsaka sa lahat po na manonood, diba? Pag magtatapon kayo ng glass bottle, lalo na sa mga basurero, kasi isa sa pinaka problema ng basurero, pag nasusugatan sila dahil sa mga usually pwede nyo siyang ilagay sa karton ng sesto. Pag basag na siya, lagay nyo siya doon, tapos i-tape nyo lang, tapos lagyan nyo lang ng lid. Kasi minsan bara-bara na yung syempre ang dami ng basura. Maraming mga basurero na nasusugatan dahil sila. So my name is Christian Luis Emilo. I'm fourth year college BS Mechanical Engineering. So ang machine namin is dalawa siyang uri, which is push and pull pedal operated. So kapag pinandar nyo siya, is yung mga FME na ginamit namin gagalaw, like yung conveyor, tas yung sheaver sa likod magsi-shake para mahiwalay yung buhangin dun sa mga kalat. Okay. So, how can your solution be applied in real-world settings or industries? So, the machine is sustainable for coastal cleanups, beach maintenance, and ecotourism areas where powered equipment is impractical. It provides a sustainable, low-cost solution that uses human power instead of fuel or electricity, make it ideal for resource-limited communities. Its design promotes efficient litter separation and support conservation in environmentally sensitive areas. Okay. What are the environmental impacts of your study? So the environmental impact is beyond its economic feasibility, the machine also contributes to environmental sustainability. By enabling efficient and consistent collecting of beach litter, it supports cleaner coastal ecosystem and promote responsible waste management. Its manual operation reduces on fuel and electricity, minimizing carbon emission and operational footprints. Okay po. Next, what are the estimated costs associated with deploying the study? So, yung machine namin is, ang estimate namin nung una is 10,000 pesos. So, nung binuo na namin siya is naging na lang, 4,488 pesos. Thank you po. Last po, how feasible is your solution in terms of implementation and scalability? The system is practical and scalable due its simple, low-cost manual design using common mechanical components like sprocket and chain. It requires no electricity or fuel, making it ideal for remote or developing regions. Its adaptability and use of local materials make it sustainable solution
for improving coastal and waste management? In terms of governance, no, LGUs adhere to the Solid Waste Management Act of 2000. No, so mas dito naka-anchor yung ordinances din and approach no na ginagawa ng mga LGU. No, so ang nakikita natin dito, yes, we have this law, no, pero the question lies doon sa implementation. Like, nangyayari ba siya sa mismong grounds, no, na ipapatupad ba ng maayos yung batas, lalo na sa barangay levels, no? Kasi makita natin ngayon, hindi naman lahat may material recovery facilities, for example. And hindi rin lahat ay nakapag-adhere dito sa mga provisions ni Solid Waste Management Act. No, so sakto nga rin ngayon since very relevant din itong topic, kampanyahan, midterm elections, isa sa makita natin ng mga inilalatag na platform ng mga candidates ay like dagdagan natin ng MRFs, ganyan, paramihan ng mga material recovery facilities. A lot of the things nakita natin dito ay hindi naman well compensated yung mga workers din sa MRFs at barangays. So, most of them ay honoraria levels lang or allowance. No? So, hindi sila plantilla positions at hindi sila established workers. No? So, mas volunteers ito. So, doon pa lang makita mo na yung gap no, on implementation. How can we ensure na yung MRF will really function no, kung mga workers na din ay not well compensated? So, ang tragic no nangyari. I believe dami rin groups na lumabas after this na that advocated for better waste management. No, so imagine yung quality of life no na hindi na ibigay dito sa mga residents na naging affected ng area na yan. No? So doon pa lang may pagkukulang na sa paglalaan no ng maayos na buhay, kalidad ng buhay para sa kanila. No? If this happens, no, so nawala na yung decency of life, nawala na yung dignity of human life na kung nakatira ka sa site area, no. So dito makita din natin no on governance, no, how it should effectively serve the people, no. So kung mechanisms natin ay nagfe-fail parang from the local areas, no, it means no or overall mechanisms are not working, no. So makita rin natin dito na yung waste management system ng Philippines ay hindi siya walang monolithic approach, no. So pwedeng mas may autonomy rin talaga yung mga LGU on how it should be done. No, so for me mas okay yun since decentralized naman ang Philippines, no, we give freedom sa ating mga local government units on how waste problem should be dealt with. Nakikita rin natin dito na way no is to really engage the citizens kasi mahirap naman kung one-way approach lang, no, and governance should never be a one-way approach, no. Kailangan two-way approach yan na dapat may citizens participation, no. Dapat din may regulation on recycling, basic recycling, no, kasi ang kadalasan din ng gap ay hindi naman nasusunod kasi nga walang magandang relationship si LGU and its constituents, no. So mas nagbababa lang talaga ng ordinance, minsan nga wala pang consultation, no. So maganda rin na mas participatory yung waste management at higit sa lahat rin nga dapat hindi siya naka-apekto sa human life and even our climate, no. So kailangan din ng control kung paano tayo mag-manage ng waste, no. Kailangan it should not affect our climate, no. It should also not be dito, dapat hindi na siya magdagdag pa ng more pollution, no? Pero obviously hindi ganun yung nangyayari. And kailangan din kung magkakaroon man tayo ng reclamation, for example, gagawin natin dump site yung isang area, no? Kailangan it should be done no with principles pa rin of justice. Kailangan yung transition should be just. The Payata strategy taught us the price of inaction. Sanitary landfills like Navotas show what responsible engineering can do. And today's innovations give us the tools to build a smarter, cleaner, and more resilient Philippines. But waste is not just a government problem. It's a community challenge, a cultural shift, an engineering opportunity. This is Wasted Nation, and together, we can transform waste into a better tomorrow.